taong 2012, buwan ng Disyembre, sa bayan ng Villasis, Pangasinan, biglang nabulabog ang katahimikan ng isang umaga. Sa kanto ng isang baryo, kung saan karaniwang naghihintay ng tricycle ang mga residente upang makarating sa highway at sumakay ng bus, isang lalaki ang nakasakay sa Toyota Corolla na basta na lamang niratrat ng bala. Ang lalaking iyon ay si Abelino Abel Manansala, 39 anyos. Bakit? Bakit nga ba? Bakit kailangan mamatay ang isang taong sa pagkakakilala ng lahat ay walang ginawang masama? Humanda na kayo mga kaibigan, dahil sa true story na ito ay masyadong tabu kung tutuusin ng mga naging kaganapan. Baka yung iba dyan sabihin nyo na naman, hindi totoo yan dahil hindi nyo naman napanood sa mainstream media o hindi nyo ma-search online. Ang sagot dyan, sa tingin nyo ba sa dami ng krimen na nangyayari sa Pilipinas ay nalalathala lahat o nakikita sa mainstream media o sa social media pa o sa Google search pa? Bibigyan ko muna kayo ng katotohanan. Sa libo-libong krimen kada taon sa Pilipinas, iilan lamang ang naitatala sa balita. Ang mas nakakatakot, mas marami ang tahimik na kwento kaysa sa mga napapanood natin sa TV. Tinatayang 60 hanggang 80% ng mga krimen sa Pilipinas ay hindi nare-report o hindi na itatala ng maayos. Kaya ang balita ay kadalasang umiikot na lamang sa mismong bayan ng pinangyarihan o sa isang baryo na lamang kumakalat ang mga impormasyon. Ibig sabihin, nasa 20 hanggang 40% lang ng mga krimen ang napupunta sa official records ng mga pulis. Pulis pa lang yon. Kadalasan, hindi na yon umaabot sa balita sa mainstream media coverage o social media pa. Kaya kung maghahanap ka sa Google at wala kang makita, tandaan mo, mas marami ang krimeng hindi nasusulat. At syempre, may disclaimer ang mga kwento natin dito sa video mismo. Yun pa lang, nasagot na ang lahat ng inyong katanungan. Kaya ngayon, malinaw na. Tuloy ang kwento. Ayon sa mga residente, si Abel ay mabait, tahimik, at walang record ng anumang panggugulo o pakikipag-away sa kanilang barangay. Lumaki siya sa isang kagalang-galang na pamilya. Ang kanyang ina ay isang teacher na kinikilalang haligi ng edukasyon sa lugar. Ang kanyang ama naman ay dating kagawad, isang leader na tinitingala ng komunidad dahil sa katapatan at malasakit nito sa mga residente. Si Abel ay pangalawa sa 3 magkakapatid. Babae ang panganay, babae rin ang bunso. Bilang nag-iisang lalaki, malaki ang pag-asa ng pamilya na siya ang tutulong mag-angat sa kanilang pangalan at kabuhayan. May pera ang pamilya nila, malawak ang mga lupain. May 10 ektarya sila sa Rosales at mayroon din silang 15 ektarya ng lupa sa bandang La Union na ipinapaupa lamang nila. Kaya kung tutuusin, ang gagawin na lamang ni Abel ay panatilihin at paunlarin ang kayamanang naipundar ng kanilang pamilya. At totoo, maayos naman ang lahat noong buhay pa ang kanyang ama. Ngunit nang masilayan ni Abel ang isang babaeng nagpabago ng landas ng kanyang kapalaran, doon nagsimulang mangyari ang mga makamundong bagay sa kanya. At ang babaeng iyon ay si Cassandra Arbis, taong 2001. Fiesta noon sa kabilang bayan. Doon unang nagkita sina Abel Manansala at Cassandra Arbis, hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa politika. Ang ama ni Abel, si Kagawad Rodolfo Manansala, at ang ama ni Cassandra, si Kapitan Eduardo Arbis, ay matagal nang magkaalyado, magkaibigan at magkakampi sa kapangyarihan. At sa isip ng matatanda, pag pinagsama natin ang pamilya, lalaki lalo ang impluwensya natin sa bayan. Hindi man napilit, nagkaibigan at nagkagustuhan talaga sina Abel at Cassandra hanggang sa naging sila. Taong 2002, 1 taon matapos pagtagpuin ang dalawa, ikinasal sila. Sa mismong kasal, unang nakita ni Abel ang bilas niya, si Gloria Corpus Arbis, asawa ng kapatid na lalaki ni Cassandra. Si Gloria, tahimik pero matalim ang tingin. May misteryong bit-bit sa bawat ngiti. Hindi ito pansin ni Abel sa araw na yon,
pero ang titig ng babae tila may ibig ng sabihin. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. Sa 6 na taon na pagsasama ni Abel at Cassandra, hindi pa rin sila nagkakaanak. Pinag-uusapan nila ito madalas sa gabi. Pareho silang naghahangad na mabuo ang pamilya. Hindi nila alam kung sino sa kanila ang may problema, pero parehong nasasaktan tuwing dumarating ang buwan at walang magandang balita. Kahit anong pagsisikap nila, gamot, schedule, payo ng doktor, palaging bigo. Doon na nagsimulang magduda si Cassandra sa sarili niya. Si Abel naman, ginagawa ang lahat para hindi niya makita ang lungkot niya. Gusto niyang iparamdam sa asawa niya na sapat na ito, pero ramdam niya rin ang bigat sa puso niya. May mga panahong magkadikit silang natutulog pero magkalayo ang loob. Dahil maski gaano sila kalapit, may isang bagay pa ring hindi dumarating sa buhay nila. Anak sana. Ngunit kung magbiro nga naman ang tadhana, ay masakit. Dahil sa taong ding ito ay namatay na si Kagawad Rodolfo Manansala, ang ama ni Abel. Pagkatapos, mailibing si Kagawad Rodolfo. Nagpatuloy ang pangarap ni Cassandra na suportado naman ni Abel. Gusto ni Cassandra na makasunod sa pamilya ng ina sa Canada. Hindi ito tungkol sa pera, hindi rin tungkol sa paghahanap ng magandang buhay. Dahil komportable na ang Manansala sa 30 ektaryang lupang iniwan ng kanilang ninuno. Ito ay tungkol sa paglawak ng buhay ng dalawa. At si Abel, tahimik na sumuporta. Pag naayos na ang papeles ko, susunod ako sa iyo, mahal. Walang malaking drama ng araw na umalis si Cassandra. Walang sigawan. Walang luhaang habulan sa airport. Isang mahigpit na yakap lang na may pangakong hindi masisira ng distansya. Ang mga tao sa paligid nila, tahimik lang ding sumasaludo sa kanilang desisyon. Maganda yan para sa future nila. May lupa na sila dito, may oportunidad pa sa Canada. Sa pagkakataong ito, malinis at matatag pa ang relasyon ng mag-asawa. Sa pag-alis ni Cassandra Arbis Manansala papuntang Canada, lumipas ang 1 taon, 2009. Sumunod naman sa Canada ang kuya ni Cassandra. Bitbit ang pangarap na makasabay sa magandang buhay doon. Iniwan nito ang asawa niyang si Gloria Corpus Arbis, kasama ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Si Gloria, kasama ng kanyang anak, ay tumira pansamantala sa bahay ni Kapitan Eduardo Arbis, ang ama ni Cassandra at ng kuya nito. Tahimik ang buhay niya sa pinasamang pamilya, maingat sa bawat kilos para hindi magkamali sa harap ng biyenan. Sa kabilang dako ng bayan, naroon si Abel, naghihintay, nagbibilang ng buwan, nagdadasal na dumating ang araw na muling magkakasama sila ni Cassandra. Sa puso niya, umaapoy pa ang pag-asa na mabubuo rin ang pangarap nilang magkaroon ng anak, sa Canada man o sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, si Abel at Gloria na lang ang naiwan sa Pilipinas. 2 pusong parehong iniwan ng tadhana sa panahong hindi nila inaasahan. May palitan naman ng text sina Gloria at Abel. Hindi ito madalas pero sapat para maramdaman ni Abel na may mabigat na nangyayari. Hanggang sa isang araw, nagkaroon sila ng pag-uusap sa text lang at ito ang nilalaman. Abel, may problema talaga dito. Anong nangyayari? Safe ka ba? Oo, pero takot ako. Sa una, ayaw sabihin ni Gloria kung ano ang tunay na dinaranas niya. Paligoy-ligoy ang mga salita. Laging putol ang kwento. Para bang may matang nakatingin sa bawat galaw niya sa bahay. Hanggang sa isang gabi nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. May ginagawa sa akin dito na hindi ko gusto. Pakiusap, huwag kang magsasabi kahit kanino. Napatigil si Abel, nanlumo sa nabasa. Hindi niya alam ang tamang sagot. At nang sumagot siya, sige, kwento mo. Anong meron? Saglit ang katahimikan, isang pangungusap ang sumunod. Hindi buong paliwanag pero sapat na para malaman ni Abel ang nangyayari kay Gloria sa bahay ng mga Arbis. Ayon sa kwento ni Abel sa kaibigan, ito ang laman ng text ni Gloria. May nagtry na gumalaw sa akin. Ama ng asawa mo at asawa ko. Alam na agad ni Abel kung sino at ano ang ibig sabihin ni Gloria. Si Kapitan Eduardo Arbis, kapitan ng ibang baryo, ay ginagapang ang kanyang manugang.
Maaring may nangyari na sa kanila. Pero ano naman ang magagawa ni Abel? Hindi niya asawa si Gloria. Isa pa, biyenan din niya ang lalaking isinusumbong ni Gloria. Sa huling text ni Gloria, tulong na lamang ang nakalagay. Hindi tumanggi si Abel na tumulong sa bilas niya. May nangyari na ba? Iyon ang na-type ni Abel. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga text, puno ng taktika, mga code word, mga oras kung kailan ligtas tumawag, mga simpleng mensahe na parang lihim na alyansa. Sa bawat linyang ipinapadala ni Gloria, nakumpirma ni Abel na ginagalaw nga ng kapitan si Gloria. Hindi lang isang beses, hindi dalawang beses. Hindi alam ni Abel kung ilan, pero siguradong may nangyayari nga. At hindi makapagreklamo si Gloria maging si Abel dahil alam ng dalawang magbilas na kaya ng mga arbis na magpapatay ng tao, sa politiko man na nakakalaban nila o sa sinumang hahadlang sa kanila. May impluwensya kasi ang ama ni Cassandra. Dahil dito, binilin na lamang ni Abel ang bilas na lumipat na ng bahay si Gloria. At iyon nga ang ginawa niya. Hindi na pinigilan ni Kapitan Eduardo Arbis ang paglipat ni Gloria at ng anak nito sa Urdaneta. Kahit may galit siyang kinikimkim, alam niyang marami na siyang pinagagawang kababuyan sa manugang. Kaya mas mainam nang palayain niya ito kaysa may mabulgar na sekreto. Lumayo si Gloria, kasama ang bata. Sa isang bagong subdivision sa Urdaneta, sila tumuloy. Dahil iyon naman ang sabi ng asawa ni Gloria. At si Abel ang tumulong sa kanilang pag-alis. Pero ang suporta ng pera ay sa asawa naman nito na nasa Canada, na kapatid nga ni Cassandra. Alam ng lalaki ang paglipat na iyon, pero syempre hindi niya alam ang kababuyang ginawa ng kanyang ama sa asawa niya. Kay Abel naman, sa una, puro kabutihan, puro tulong, puro pagdamay. Walang halong mali siya sa mata ng mga tao. Pero habang tumatagal, habang nauulit ang pagbisita ni Abel sa bahay sa Urdaneta, ang awa, nagbago ng anyo, ang pag-alala, naging pagnanasa, hanggang sa naging tawag na ito ng laman. Dahil nang huli ay si Abel na rin ang gumagapang at kumakabayo sa bilas niya. Siya na rin ang bagong nakikinabang sa dalang kaligayahan ni Gloria. At doon nagsimula ang bulungan sa baryo. May nangyayari raw kina Abel at Gloria. Ginagapang daw niya ang bilas niya. Si Abel na raw ang pumalit sa talong ng bayaw niya. Pero sa umpisa ay chismis lang, hanggang sa naging tawanan na ng mga lasing sa kanto. Hanggang sa may mga naiinggit pa ng mga lalaki dahil nga sa mukhang malaman daw at masabaw itong si Gloria. Mukhang sulit pag sumakay ka sa biyahe niya papuntang langit. Sa umpisa, palihim lang ang lahat. Sabi nila, awa lang daw ni Abel kay Gloria. Pero habang tumatagal, nakahalata na ang mga tao. At totoo naman, hindi lang si Abel ang kumikilos. Si Gloria, alam niyang bawal pero gustong gusto rin niya ang nangyayari. Tawag ng laman, sarap ng bawal. Ilang gabi ring hindi sila nakatiis. Hanggang sa may nangyari na hindi nila inaasahan. Nabuntis si Gloria. At doon na nagsimula ang kalituhan ng lahat. Sino ang ama? Paano kung malaman ng asawa niya sa Canada? Ano ang gagawin ng kapitan kung sumabog ang sekreto? Ano ang magiging mukha ni Abel sa harap ng buong pamilya ni Cassandra? O kinabibilangan na nilang pamilya ni Gloria? Isang tiyan ang lumalaki. Isang reputasyon ang bumabagsak. At isang kasalanang hindi na kayang itago sa madla ang nangyari. Habang lalong lumalaki ang chismis na si Abel ang ama ng dinadala ni Gloria, na lumalaki rin ang tiyan. Sakto namang naaprubahan ang tourist visa niya para sa Canada, pang 3 buwan na pananatili. Hindi na niya kinaya ang bigat ng mga mata ng tao sa baryo. Sabi niya sa sarili, kailangan niyang lumayo muna, magpalamig, huminga. Umalis si Abel papuntang Canada. Paglapag niya roon, may ilang Pilipino na nakarinig na rin ng usapan. Si Abel daw at ang bilas niya sa Pilipinas. Sila na. Pero todo tanggi si Abel. Wala yon. Chismis lang. Ang lagi niyang sagot sa mga tanong. Sa isip niya, kung makalayo siya sa problema, baka mahanap niya ulit ang sarili. Baka maayos niya rin ang buhay nilang mag-asawa. Pero hindi alam ni Abel na sa Canada, may isa pa palang mainit na impyernong naghihintay sa kanya. Sa loob ng 3 buwan niyang pagbisita, ramdam niya agad ang lamig ng pakikitungo ng kanyang bayaw. Ang asawa ni Gloria. Walang kumustahan,
Walang normal na usapan. Parang may pader sa pagitan nila. Hanggang sa isang araw habang bakasyon pa si Abel, nagdesisyon silang kumain ng buong pamilya sa isang kilalang restaurant sa bayan. Sa una, maayos ang lahat. May mga tawanan, kwentuhan at mainit-init pa ang mga pagkain habang naghihintay sila ng ulam. Pero sa ilalim ng ngiti, may mga matang pasimpleng umiilag. May mga salitang, maanghang ang tama. Hindi na nakapagpigil si Abel nang marinig niya muli ang mapanuyang tono ng bayaw niya. Aba, ang galing mo palang humingi ng pera ha. Sana naman may napupuntahan talaga yan, hindi puro yabang. Sabi ng kuya ni Cassandra sabay ngisi. Napangiwi si Abel. Ano bang problema mo? Hindi ikaw ang nagpapakain sa akin ha. Ayan na naman yung pagkalalaki mo. Feeling matuwid. Ni hindi mo nga kayang bigyan ng maayos na buhay ang kapatid ko. Kaya siya nag-abroad. Hindi na natapos ang sasabihin pa ng kuya ni Cassandra. Tumayo si Abel at mabilis na inabot ang kwelyo ng bayaw. Isang iglap lang, bumangga ang upuan at kumalansing ang mga kubyertos sa sahig. Ulitin mo pa, singhal ni Abel, nanginginig ang panga sa galit. Sige, ano, lalaban ka? Sigaw ng bayaw sabay tulak kay Abel sa dibdib. Nag-init ang dugo ni Abel. Isang malakas na suntok ang dumiretso sa pisngi ng bayaw. Nagtilian ang ilang customer. Nabitawan ng mga bata ang kutsara. Si Cassandra agad lumapit. Hinawakan ang braso ni Abel. Abel, tama na. Ano ba? Pero huli na. Ang bayaw ay bumawi ng suntok. Tumama sa tagiliran ni Abel. Nagkabalyahan sila. Bumangga sa mesa. Tumilapon ng baso. Kumalat ang tubig at sabaw sa sahig. Pilit silang inaawat ng crew ng restaurant pero ayaw magbitawan. Wala kang kwenta, sigaw ng bayaw. Ikaw ang wala, hindi mo ako kilala. Sagot ni Abel habang mariing hinahatak pababa ang kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, halos himatayin na si Cassandra sa pag-aalala. Pinapagitnaan ng dalawa. Kuya, tumigil ka na. Umiiyak na sigaw niya. Huminto lang ang bangayan nang dumating ang manager at nagbanta ng pagpatawag ng pulis. Parehong hingal. Parehong nagngangalit ang mga mata, ngunit parehong pinilit magpigil dahil sa kahihiyan sa publiko. At alam din ni Abel na himutok lang iyon ng bayaw niya dahil sa chismis tungkol sa kanila ni Gloria. Nang matapos ang gulo, si Cassandra, asawa ni Abel, ibang klaseng suporta ang ipinakita. Naniwala siyang walang kinalaman ang mister niya sa dinadala ni Gloria. Hayaan mo siya, sabi ni Cassandra. Talagang malandi lang ang hipag kong iyon. Kung sino-sino kasing pinapatulan, ayan tuloy ang resulta. Kung si Cassandra ang protektado si Abel sa salita, si bayaw naman ay puno ng hinala. At alam ni Abel na may alam ang lalaking ito kahit hindi sinasabi sa harap niya. Sa kabila ng tensyon, sinubukan ni Abel na i-enjoy ang bakasyon. Pero bawat gabi, kapag nag-iisa siya sa higaan, paulit-ulit tumatalon sa isip niya ang tanong, ano na ang mangyayari sa Pilipinas pag uwi niya? Pagbalik ni Abel sa Pilipinas, ilang buwan lang ang lumipas. Nanganak na si Gloria sa isang ospital sa Urdaneta. Walang DNA test kung tutuusin, hindi na kailangan. Pagkarating ng mga kamag-anak, isang tingin lang sa sanggol na lalaki ay sapat na. Kamukhang kamukha ni Abel ang bata. Parehong mata, parehong ilong, parehong tikas ng panga. At doon na sumabog ang lahat. Ipinagbawal ng pamilya Arbis na lumapit pa si Abel kay Gloria o sa bata. Isang beses lang niya nasilayan ng anak sa ospital. Isang iglap ng katotohanan na parang suntok sa sikmura. Pero imbes na lumaban, bumagsak si Abel. Umiinom gabi-gabi. Halos hindi na umuuwi sa bahay. Para siyang taong hinihigop ng sariling kasalanan. Habang tuloy-tuloy ang pagbulusok niya, tumawag ang asawa niya sa Canada. Galit, sigaw, pagbabasura ng natitirang tiwala. Ano pang idedepensa mo? Kopya mo ang batang yun. Tapos sasabihin mong chismis lang. At sa isang tawag lang, iniwan na siya ni Cassandra. Pinutol ang 5 taong pangarap na mabubuo pa ang buhay nila sa abroad. Iskandalo sa baryo, hiwalayan sa telepono. Bata na hindi niya mahawakan. Pangalan niyang winasak niya mismo. At doon bumagsak si Abel Manansala mula sa isang matinong asawa patungo sa lasenggong hinahabol ng sariling kasalanan.
parang pinagsakluban ng langit si Abel. Mabilis na nagbago ang direksyon ng buhay niya mula sa tahimik na magsasaka at responsableng asawa, naging isang taong umiikot na lamang sa lasing at delubyong gawa ng sariling pagkakamali. Hindi nagtagal, natikman niya ang droga, unang subok para takasan ang sakit. Ang mga kaibigan niya dati ay dahan-dahang umalis, ang ilan nagtataka lang, ang iba umiwas na lamang. Habang umiikot ang chismis, pinaiiral naman ng pamilya Arbis ang kanilang kapangyarihan. Mahigpit nilang binantayan ang bahay ni Gloria, hindi para protektahan ang anak lang, kundi para iligtas ang pangalan ng pamilya. Bawat galaw ni Gloria ay sinusubaybayan. Bawat bisita ay tinatanong, "Si Abel?" Sirang-sira na ng galit, takot, pangungulila. Sinasabing may mga pagkakataon na naglalakad siya sa kalsada ng baryo na parang multo. Mga kapitbahay na dati niyang kakilala, ngayoy tumitingin ng may pagkasuklam o awa. Mabilis ang pagkabulusok ni Abel, sunod-sunod ang dagok. Hiwalayan, bisyo, droga, kawalan ng anak. At sa gitna ng kaguluhan sa isip niya, ibinenta niya ang 5 ektarya ng lupa sa Rosales. Sabi ng ilan, desperado na raw. Sabi ng iba, para raw masustentuhan ng bisyo. Alak, babae, droga, may mga bulong pa na hindi lang iyon. Pinaplano raw niyang itakas si Gloria at ang kanilang anak, palayain sa kapit ng Arbis. Doon, marahil napunta ang pera, walang nagawa ang mga kapatid niya. Si Abel ang may pinakamalaking parte sa lupaing iniwan ng kanilang ama. At ang kanilang ina, matagal nang wala sa ayos. Naputulan ng paa dahil sa diabetes, nakahiga lang sa kama, hindi na makakagalaw. Hanggang sa unang mga buwan ng 2012, namatay ang ina nila, isang retiradong guro. Sa bahay nila, si Abel at ang bunso niyang kapatid na lang ang natira. Ang ate nila ay nasa Nueva Vizcaya na, may sarili ng pamilya. Nang pumutok ang balita na tinatakas daw niya si Gloria, baka doon napunta ang pera sa lupa, sabi ng mga tao. Hanggang sa Disyembre, maaga si Abel na lumabas ng bahay. Sumakay sa Toyota Corolla. Pagdating niya sa main road ng baryo, isang sasakyan ang biglang humarang. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nakabonet ang bumaba. Walang tanong, walang salita. Mabilis ang mga pangyayari. Sunod-sunod na putok mula sa M16 na Armalite, naka-semi-automatic, ang gumulantang sa mga tao. Sa kalsada ng sarili niyang baryo, bumagsak si Abel Manansala at iyon ang dugo niya ang naging bayad sa ginapang niyang laman na pagmamay-ari ng bayaw niya. Sa kalsadang binahiran ng dugo ni Abel Manansala, nalikom ng mga pulis ang basyo ng bala na nagsasabing isang buong magasin ng M16 ang ipinutok sa katawan ni Abel. Parang sinigurado ng pumatay na wala nang bukas para sa kanya. Isang linggo matapos ang insidente, inilibing si Abel sa tabi ng puntod ng kanyang ina. At doon na rin natapos ang investigasyon. Walang hawak na suspek ang pulisya, walang testigo, walang umamin, tahimik ang lahat. Parang hindi pinatay ang isang tao sa gitna ng kalsada. Parang walang nangyaring iskandalo, pagtataksil, o panggagahasa ng isang makapangyarihan. Hanggang ngayon, unsolved pa rin ang kaso ng pagpatay kay Abelino Manansala. At si Gloria, kasama ang 2 anak, isang anak sa asawa niya at isang anak kay Abel, ay naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung saan sila napadpad, kung ligtas ba, kung masaya ba, o baka bumalik na sila sa mga Arbis. Samantala, ang pamilyang Arbis, tahimik. Parang walang nangyari. Parang walang bahid ng dugo sa kanilang pangalan. Tingnan mo nga naman kung ano ang kayang gawin ng isang kapirasong laman. At tulad ng maraming kwento sa mga baryo ng Pilipinas, may mga kasalanang hindi na nahahatulan.